It's more fun in the Philippines. Samahan niyo ako sa aking pamamasyal sa 3 naggagandahang tourist destinations dito sa Pilipinas. Kilalanin din natin ang mga bagong kaibigan na magbibigay inspirasyon sa atin. Lahat ng yan dito sa Borderless Adventure. I've always wanted to travel, to see the whole Philippines, eventually the world. When I was young, I only have limited space, little knowledge of places to enjoy, and literally no time to explore and do what I always wanted to do. To just be myself and be the adventurous me. Funny that now at my age, I am given the opportunity to live life the way I always imagined it to be. And I want to share my experiences with you as I travel the Philippines, trying everything that a person my age would think twice before doing it. This is a once-in-a-lifetime experience. Sa pangalawang pagkakataon, binisita kong muli ang Tagaytay upang mag-relax at silipin ang ilang pagbabago sa lugar na ito. For most people who want to take a break from stressful work and escape from the worsening pollution of the urban setting, Tagaytay is the ideal place to go to. It is just an hour ride from Metro Manila, and you will be amply rewarded by its serenity, slow-paced, and relaxing ambience. Una kong pinuntahan ay ang Mahogany Market to witness the confined but enjoyable world of the high-spirited meat butchers and vendors. Sisimula kami magang-maga, alauna, naming trabaho. Pinakasimula ng araw. Uwi naman kami sa hapon, mga alas 8 na, gabi na. Tapos, ang mga pangunahin, marami namimili dito, mga taga-ibang lugar. Namimili ng mga panindagan nila. Tapos, mga restaurant. Ito, mga buto-buto, yan, dahil nilang bilhin. Bulalo, yan. Ito ang pinaka-special din namin, bulalo. At syempre, not to miss the ever-tasty beef soup, locally known as bulalo, sa harapan ng meat market. After a delightful lunch, pinuntahan ko naman ang Picnic Grove, ang ideal view deck to completely enjoy the scenery of Taal Lake and volcano. It's interesting to see lots of people from all walks of life just being true, simple, and relaxed in a place of serenity and beauty. The biggest Ferris wheel in the Philippines is the latest attraction in Tagaytay. Sa Amirsache Villa kami nag-overnight stay. Highly recommended ko ang lugar na to kung kayo ay naghahanap ng matutuluyan sa inyong pagbisita sa Tagaytay. Affordable, maaliwalas, at malinis ang kanilang mga kwarto at kapaligiran. Nagkaroon din ako ng pagkakataon na makausap ang may-ari ng Amirsache Villa na si Mrs. Delia Castillo na aming napag-alaman ay anak ng pioneering meat vendors sa Tagaytay. I'm proud to say that my father, Leopoldo Rapols, known as Leodin, yun ang kanyang alias.
ay siya ang nag-umpisa ng pagtayo ng business ng pagtitinda ng baka sa Tagaytay. It is written in the history of Tagaytay. I'm proud to be citizen of Tagaytay. Marami akong nakausap na mga balikbayan, mga foreigners na nag-i-stay dito sa Tagaytay, and they were saying it's one of the best places to retire. Pinuntahan ko din ang Chapel on the Hill, a religious sanctuary surrounded by plants and trees. Good venue for weddings. Outside, I had the vantage point to see the cloudy but beautiful aerial view of the community around it. Tagaytay is also known for being the best place to be when you want to hibernate and spend time all alone by yourself. They have several retreat houses to choose from. My Tagaytay travel dealt on something different. The smiles of friendly people around the busy streets of Tagaytay speak for itself on what Tagaytay is. Sa aking pagbabalik, tutungo tayo sa Tiaong, Quezon upang mamasyal sa Villa Escudero. Welcome to Villa Escudero. Experience the allure of Philippine country life at Villa Escudero Plantations and Resort. Villa Escudero was founded in the 1880s by Don Placido Escudero and his wife Doña Claudia Marasigan. From its humble beginnings, the resort has become a prime tourist destination for locals, overseas Filipinos, and a wide array of foreign visitors to the country. Isa sa mga highlights dito sa Villa Escudero ay ang yung pagsasakay ng kariton. They call it kariton. Ay, ibig sabihin lang ito ay yung nagde-drive sa amin ay yung kalabaw. Inikot namin ang Villa Escudero sakay sa isang karitela na hila ng kalabaw at may humaharana. Nadaanan namin ang mansion ng mga Escudero na may pink motif. Ito yung bahay ng mga Escuderos. Yung sa likod daw ay yung 7 children, may mga bahay din doon. So malawak ito sa loob. Ito makikita lang yung dalawa. Tinungo rin namin ang kanilang Memorial Museum na replika ng isang simbahan sa Intramuros kung saan makikita ang largest collection sa Pilipinas. Sayang nga lamang at bawal ang picture o video taking sa loob ng museum. Sinilip din namin ang simbahan ng Villa Escudero kung saan ikinasal sina Lorna Tolentino at Rudy Fernandez. Sinubukan ko mag-paddling ng native bamboo raft sa Lake Labasin. Marami din daw mga klase-klaseng ibon dito. Kaya for those who are interested for bird watching, makikita mo rin ito sa Villa Escudero. Nakita rin namin ang kanilang man-made falls where lunch is normally served on bamboo dining tables. Although this is man-made, pero napakaganda talaga. Napakaganda ng waterfalls ng Villa Escudero. Hindi lang namin na-experience ang nasabing lunch trip dahil masama ang panahon. Kaya naman, ang buffet lunch
ay inihain sa loob ng function room. After lunch, guests have the opportunity to watch the Philippine Experience show where the country's rich culture comes to life, from its ethnic diversity to its colonial legacy. The dances were painstakingly recreated by the late national artist for dance, Ramon Obusan of the Cultural Center of the Philippines. Mr. Obusan's insistence on authenticity sets this show, performed by resort employees and accompanied by the resort's own musicians and rondalia, makes this show a far cry from the stylish performances one sees today. Naging mapalad din ako para makilala at makausap ang presidente at general manager ng Villa Escudero, si Mr. Ado Escudero. Ipinakita ni Sir Ado sa amin ang kanyang mga personal collections at tunay naman kaming namangha sa kanyang mga naggagandahang koleksyon. At Villa Escudero, there are so many ways to spend your day. Villa Escudero will truly make your stay more memorable with a variety of accommodation options, guaranteed to fulfill everyone's travel needs. Sa aming pagbabalik, tayo naman ay tutungo sa one of the world's top destinations for relaxation, tranquility, and nightlife. Marami talagang places ang masarap pasyalan sa bansa. Isa sa madalas puntahan ng marami dito sa Pilipinas ay ang isla ng Boracay. Laging nasa top tourist destination sa buong mundo dahil sa ganda at pagiging very relaxing ng lugar na ito. Halika at samahan niyo akong mamasyal dito sa Borderless Adventure. Kakaiba talaga ang dating ng kanyang dalampasigan. Parang pulburon ang kanyang buhangin. Kaya naman, maraming nais makabisita dito at marami rin ang walang sawang bumabalik. Kahit ako ay nag-enjoy sa pamamasyal at panunood sa maraming bisita na aking kasabay. Di ko rin napigilan ang lumusong sa tubig. Dinayo namin ang ibang beachfront sa Boracay, kagaya ng Puka Beach na mas less crowded. Sa Alta Vista de Boracay, kami nagstay for 3 days and 2 nights. Ang aming pagpunta sa Boracay ay courtesy of Prime Power Manpower Services nila Mr. and Mrs. Bernie and Vivian Caramba. Ang kanilang company ang nagsusupply ng manpower services sa ilang kilalang resorts sa Boracay. At isa sa idinagdag nila sa kanilang mga services offered ay ang Enterpro Food Services, kung saan sila rin ang namamahala sa mga pagkain na inihahain sa resorts sa pamagitan ng kanilang mga trained and hired chefs. At sa aming pagstay sa Alta Vista de Boracay, nakita namin kung gaano ka-efficient ang kanilang mga empleyado sa pagbibigay serbisyo at pagtugon sa iba't ibang pangangailangan ng mga guests. Kaya naman, hindi nakapagtataka kung bakit maraming dumadayong local and foreign tourists sa Alta Vista de Boracay. Sa aming pagbabalik, ating kilalanin ang mag-asawang Caramba, ang kanilang humble beginnings at ang sikreto ng kanilang pagsasama.
sa experience ko sa paglalakbay, meeting new friends. Dito sa Boracay, nakakaroon ako ng new friends. Si Bernie at saka si Vivian. Hi. Hi. Frequent ba kayo sa Boracay? Routine na namin na talagang pupunta kami dito para maayos namin ang mga business na dito. So may business talaga kayo sa Boracay? Yes. I Para see. mabisita na rin namin yung aming mga kliyente, tsaka itong hawak nga namin na restaurant dito sa Boracay. So may office kayo dito? Sa Yes, may office. Meron. So, Ah. meron kaming party with the clients. Ginawa namin, just Pinagsama-sama invite them, lang. pinagsama. Mamaya, magkita kami, magsama-sama. So, kung ano man mga concern, Aha. ay makausap namin sila. So ano ba nature ng business ninyo? Una, dito sa Boracay, meron kaming manpower services. Kung saan, ito ay nagpo-provide ng mga tao at tinitrain namin para doon sa mga company na kailangan dito sa Boracay. Pangalawa, meron tayong tinatawag na concessionaire, which is the Interpro, na kung saan ito yung gumagawa ng mga pagkain na ihain natin doon sa mga turista na darating dito. Bakit manpower yung napili ninyo? Nanggaling ako sa sa 5-star hotels, no? Okay. Sa Boracay, napakagandang lugar. So napakagandang lugar na dapat i-combine mo, i-connect mo yung service and food. Oo. So pag nandun ka sa magandang lugar, hindi lang yung ambience, kundi pati service ayusin din. Pati yung pagkain ayusin din para enjoy ka dito sa lugar to. Island, napakagandang lugar. Naririnig namin na medyo makulay yung yung buhay bago niyo na-achieve yung ganitong klaseng business na naglalago. Pwede ba i-share ng kaunti? Pareho kaming negosyante. I see. Okay. Si Vivian ay Business Woman of the Year 1994. Okay, ako naman Businessman of the Year 1994. Representing Bulacan. Ako naman, Representing Bulacan. yes, ako naman ay representing Makati. Pero hindi pa kayo dyan, ha? Hindi pa, hindi pa. Nag-meet lang kami doon. Before ang business ko is garments, children's wear. Okay. Yeah. Then sa kanya naman is manpower. Manpower. So in-award kami sa Manila Hotel, doon kami nag-meet. Sabi ko, sa isang binata na may negosyo, kailangan mo rin ng isang dalaga na alam din ng business. Parang wala bang yes, yung walang tanungan, nakaintindihan. nakaintindihan kami. Kaya ang bilis ng pagkaintindihan, mga 1 linggo lang nakaintindihan na kami. After 1 month, nagpakasal na kami. Oo. Yes, oo. Wow, ang bilis, ha? Ganun ka. Mabilis kasi matinding pagkaintindihan nun. Actually, hindi naman kami nagmamadali. Oo. Hindi nagmamadali. Pero tumatakbo kami dalawa. Next year, yan, papakasal kami ulit. Siguro sa Puka Beach na lang. Kasi magandang lugar ang Boracay. Paano ba yung pagbalansin ninyo in terms of pag-handle ng family at career? Kailangan talaga may planning ito. May May planning May ito. planning. Kunyari, Monday to Friday, Oo. Business kami. Tapos yung mga bata Oo. naman, siyempre Aral. nag-aral. Oo. Yan. Pero doon pa rin yung support since na marami namang gadget ngayon na pwede mo silang matawagan kahit hindi kayo Pwede nag-ano. yan. Yes, mayroon tayong bawat mga bata, meron silang kanya-kanyang cellphone na anytime pwede namin silang tawagan na napakadali naman tawagan. O mayroong Facebook, pagdating sa gabi, nag-uusap kami. Ganon. Oo. Tsaka we make sure na every weekend nilalabas namin yung mga bata, nag-out of town kami at every vacation naman we go out of the country. So para nandun yung family bonding. Meron kaming prayer meeting sa office. So Friday kasama namin yung mga Kasama bata. yung mga Whole bata. family kami na nagpa-prayer meeting. Mayroon ba kayong advice sa mga ngayon, no? Mga husband and wife, nahirap nag-adjust na sa partnership nila. Ano yung mga advice niyo? Simple lang naman dapat. Una, magkaunawaan silang dalawa. Pangalawa, wag magsalita ng masasakit na salita. Una, mag-usap muna ng maayos. Kami, sa tagal na namin magkasama kami, never na nagsalita kami ng masakit sa bawat isa. So iniiwasan namin yung pagsasalita na nakasakit ng damdamin sa bawat isa. So wala kaming naririnig. Pagka masama yung bibig kasi mo, wag mo na lang sabihin sa asawa mo. God is love. Mahalin natin yung ating partner ng buong puso at buong katapatan. Till death do us part, for better and for worse. So, yun lang.
any expansion o kasi marami din umaasa sa inyo, di ba? Manpower eh. Hindi mawawala yung expansion kasi yan ay requirement Okay. sa buhay natin at sa business na tinatahak namin. Tulad namin, manpower kami. So, hawak namin yung mga tao. Ang mga tao nangangailangan ng trabaho. So, na-provide namin yung trabaho. Pangalawang kailangan nila na magkaroon ng bahay. Kasi maraming mga nagtatrabaho hanggang ngayon nangungupahan pa lang. So, bilang namumuno sa company at sa mga tao na meron na kami mga matatagal na tao na umabot na ng 18 years, 20 years, 15 years, 10 years. Kami naging umunlad kami, no? Sa ginagawa namin. Ngayon gusto naman namin i-share. Paano mo naman sila tulungan para lumago? Para lumago din sila. Ngayon, ang plano ka ngayon, so yun nga, another company na nag-project ako na pabahay sa mga empleyado na matatagal na sa amin. Support kung sila ay nagkakasakit. Meron din kaming mayroon din kaming sa health. Yung mga ganong bagay na ginagawa namin, alam namin na ito yung kailangan nila. So yun ang tinututukan namin. Wow, believe ako sa ano niya talaga. Hindi lang yung nag-start kayo ng manpower, pero at the same time, dahil yung hinahandle nyo yung mga tao, kaya medyo ina-expand nyo yung mga services. Hindi lang sa kliyente, kundi mismo sa mga tauhan nyo. Isipin nila na habang may buhay, may pag-asa. Lahat ay sa Panginoon ay may pag-asa. So para maayos yung buhay mo, para magkaroon ka ng magandang buhay, nakasiyasya. So unahin mo siya, paglingkuran mo, din magtrabaho ka, ipag-pray mo, hayaan mo na dumaloy yung pagpapala na binigay siya. Katulad namin, hindi na kami nag-iisip kung ano man. Ang sa amin, anong ipapagaw mo at gagawin namin. Unahin lagi natin at sangguniin natin ng ating Panginoon para lahat ng ating mga layunin at mga plano sa buhay ay maging matagumpay. Maraming salamat talaga. This is my pleasure to interview you. Yung pamilya na role model sa ating bansa in terms of business. Mga ano pa lang, awardee pa kayo, di ba? Mga awardees. Thank you very much. Thank you. Kapag sinabi nating pasyal at adventure, hindi lamang ang bagay at activities ang nagiging memorable sa atin. Dahil marami tayong mga kababayang nakikilala sa patuloy nating pag-explore sa bansa. At dito sa Boracay namin nakita ang dalawang magagandang bagay na ito. Ang lugar at ilan nating bagong kaibigan. Hanggang sa susunod naming pamamasyal dito sa Borderless Adventure. Kita kayo dyan. Kita po kayo.